A perjury complaint has been filed against Senator Rodante Marcoleta before the Office of the Ombudsman. Ito pa rin yung tungkol sa SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Election Watchdog Group kontra Daya, led by Danilo Arau. Ito po yung attorney na nagsampa po ng reklamo sa Ombudsman, kung di po kami nagkakamali. And Advocates of Public Interest Law, Alexander Lacson and Dino De Leon. Sila naman po yung kinatawan o bahagi, representante nitong grupo ng election watchdog na kontra Daya. Si Alexander Lacson po kaya, ano po ang kanyang kulay kaya? Ito po. Ayan, tumakbo pong senador noong 2022 sa ilalim po ng hanay nila Lenny at Kiko. Ngayon mga kababayan, kaya ko ipinakikita sa inyo yan. Gusto ko pong malinawan kayo. Ayokong kayo ay madaya ng matatamis na salita. Okay, napansin ninyo mga kapatid, siya ay nagdala sa channel Tinig ng Karunungan, isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kaya kadalasan tinatalakay niya ang isyu na may kaugnayan kay Senador Marcolita. Dahil alam niyo naman na si Senador Marcolita ay isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, dito tayo sa tinatalakay niya, magbigay tayo ng reaksyon kaugnay dito mga kapatid. Dahil isa sa mga nagsampa ng kaso ay si Attorney Alex Lacson. Kilalang kilala ko yan si Attorney Alex Lacson dahil siya ang lecturer namin sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas doon sa pagpupulong sa Davao. Ito ang napakagandang aklat na siya ang may akda. Pero ang punto dito mga kapatid, na itong si Attorney Alex Lacson na nagsampa ng reklamo, abay, may kaugnayan umano sa Kakapeng. Kaya may kredibilidad ba ang kaso? Neutral ba ang kaso? Ito ang tinatalakay ni Tinig ng Karunungan. Pero tandaan natin, kung si Attorney Alexander Lacson nagsampa ng reklamo, isa sa mga nagsampa ng reklamo kay Senador Rodante Marcolita, tandaan natin, legal standing at ebidensya ang batayan. Hindi kulay politika. Ang kasong perjury, alam naman natin, pag perjury, yun ay paglabag sa batas. Hindi ito pagiging kakapeng, hindi din ito pagiging anti-kakapeng. Dahil lang sa background ng nagsampang kaso na si Attorney Lacson. Hindi tama idamay ang partido politika dahil lamang sa personal na background ng nagreklamo. Tandaan natin ito sa isyo, sa kasong isinampa laban kay Senador Marcolita, kung may kasinungalingan, di dapat panagutin, di po ba? Kung wala, dapat ibasura sa korte, di po ba? Ganito gumagana ang hustisya at hindi ito sa pamamagitan ng kulay politika at ito tatalakayin natin. Kumusta? Welcome. Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At napakaganda ang ating tatalakayin ngayon dahil mag-react tayo sa isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Tinig ng Karunungan. So siguro kilala niyo yan. At kaugnay ito sa kasong isinampa sa grupo kontra Daya. At isa na dito ay si Attorney Alexander Lacson. Kaya bago dyan mga kapatid, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Factbusters PH. Malapit na mag 1,000 subscribers.
Alam niyo naman na nahack yun at binura ng hacker ang channel ni Cabornok. At ang pangalawang channel natin nasa LinkedIn. At inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan kayo na nanonood ngayon sa ating live streaming, sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang bansa, no? Lalo na sa mga OFWs, inanyiya natin. I-comment ninyo mga kapatid kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan na kaabot ang ating talakayang ito. So, ang ating tatalakayin ngayon, of course, si Attorney Alexander Lacson, napaka-relihiyosong Katoliko yan. At napaka-deprinsipyong abogado. No? May aklat siya, may mga aklat siya, may mga akda, isinulat siya mga aklat. At napakaganda talaga ang mga aklat niya. So, isa siya sa nagsampa ng kaso ni Senador Rodante Marcolita. At kaugnay dito, gustong ilihis ni Tinig ng Karunungan ang isyu sa kakapeng at gustong ilihis kung sino ba talaga ang may sala. Bakit itong mga kakapeng ay nanahimik sa mga malaking isyu daw? At bakit inuuna itong kaso ni Senador Marcolita? Dahil po ba si Senador Marcolita daw ang nangunguna na dapat sampahan ng kaso o kaya paimbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos? Yon ang kanyang punto. So magbigay tayo ng reaction punto por punto dito mga kapatid. Po sa GMA News. Ang sabi po dito, a perjury complaint has been filed against Senator Rodante Marcoleta before the Office of the Ombudsman over his public remarks that he did not fully disclose the donors to his successful campaign for a Senate seat in 2025. Ito pa rin yung tungkol sa SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Election watchdog group kontra Daya, led by Danilo Arau. Ito po yung attorney na nagsampa po ng reklamo sa ombudsman, kung di po kami nagkakamali, ano? And advocates of public interest law, Alexander Lacson and Dino De Leon. Sila naman po yung kinatawan o bahagi, representante nitong grupo ng election watchdog na kontra Daya. Filed the complaint on Friday, December 5, in connection with the statements Marcoleta made in a television interview on November 7. Ayan. So siguro para sa mga nagsubaybay natin ngayon at walang background kaugnay dito, sa isang interview sa National TV ng INC mga kapatid, sa programang Saganang Mamayan sa Net25, doon kasi inamin ni Senador Rodante Marcolita na hindi niya idiniklara, hindi niya inilagay sa kaniyang Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE, ang mga donasyon na natanggap niya para sa 2025 midterm elections. Dahil umano, ang mga donors nito ay nakiusap sa kanya na kung maaari ayaw nilang mailabas ang kanilang mga pangalan bilang donors. So dahil dito, nag-ugat ang tinatawag niyang zero donations sa sinumpaan niyang salaysay sa SOSE. Kahit sinabi niyang umaabot ito ng malaking halaga na contribution, pero sinabi niyang galing sa kanya, walang nag-donate. At alam naman ng karamihan na itong SOSE ay sinumpaan talaga ito na pahayag mga kapatid. No? So, kaya, kaugnay dito, sinampahan siya ng kaso. At ang mga nagsampa ng kaso
laban kay Senador Rodante Marcoleta, yung kontradaya, isa pong poll watchdog, no? Yung tagapagbantay ng eleksyon na kilalang organisasyon dito sa Pilipinas. At yung grupo ng Advocates of Public Interest Law, APEL. Isang grupo ng mga abogado na nagprotekta sa interes ng publiko. So, may sila si Attorney Danilo Araw, yan ang kontradaya, no? Si Attorney Alexander Lacson, isang abogado at advocates of public interest law, no? At si Attorney Dino De Leon, hindi basta-basta na mga abogado itong nagsampa ng reklamo at ang kanilang reklamo ay isang perjury complaint laban kay Senador Marcoleta. Isinampa nila ito sa Office of the Ombudsman dahil umano sa di pagdeklara ng mga natanggap niya na campaign contributions sa kaniyang Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE, sa 2025 midterm election. Ha? So, yon ang istorya nito mga kapatid. At dahil dito, sinampahan siya ng kaso. Ano ba yung perjury? Kung tingnan natin sa Artikulo 183 sa Revised Penal Code, ang perjury ay sinasadyang pagsisinungaling ito sa isang sinumpaang salaysay. No? Ngayon, dito nag-ugat ang kaso at reaction. Ang napakinggan ko kasi, gusto niyang ilihis ang isyu. At ilihis kung sino ang may sala. Although, ang pagsampa ng kaso, hindi otomatikong nangangahulugang ang sinampahan ng kaso ay may sala na, di po ba? Kailangan yan patunayan beyond reasonable doubt kung totoo bang may sala sa pamamagitan ng korte. Patuloy muna natin. Yan. Yung mga tauhan po o yung mga kumakatawan dyan sa kontradaya na election watchdog po ang pagpapakilala, sila po yung pinaka nagsampa ng kaso o reklamong perjury sa opisina ng Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ipapakita ko po sa inyo yung official page ng kontradaya. Ito po. Ayan. Meron po silang Yan ang official page ng kontradaya. At ano po ba yung mga kinakailangan? Hindi basta-basta kung magsampa ka ng kaso, no? Hindi ito parang chismis lang. Dapat meron talagang mga batayan. Merong mga kailangang patunayan, lalo na yung tinatawag na elements of perjury sa mga kaso, sa kasong ito, di ba? So, para magtagumpay ang kaso, lahat ng mga ito dapat mapatunayan talaga. Yung meron ba talagang pagsisinungaling sa salaysay na ang salaysay ay under oath. So, halimbawa, itong susi na may sinumpaang salaysay at may notaryo sa otoridad. Oh. So, yung pahayag ba nito ay mali? Yung tinatawag na false statement? May konkreto bang detalye na nagpapatunay na hindi totoo ang sinumpaang salaysay na may notaryo? Mahalaga na may epekto at resulta, mga kapatid. Yung transparency sa kampanya. No? So, yun ang ilan sa mga elemento na dapat ma-establish. Pero sa pagtalakay kasi dito ni Tinig ng Karunungan, gusto niyang ipalitaw dito, mga kapatid, na hindi neutral etong kontradaya. Bakit daw? Pakinggan natin. 13,000 followers, ano?
Makikita nyo dyan, nakalagay, Contra Daya 2025, sa kanilang cover, Guide to the Party List Groups in the 2025 polls. Kanilang bio, maganda, magbantay, kumilos. Kung titignan ninyo, mga kababayan, parang, parang neutral lang, ano? Kasi walang, kumbaga yung kulay, parang hindi lumalabas, hindi sila pumapartisan, hindi sila kumakampi kung kanino. Oh, yan. Ang kanyang reaksyon sa kontra daya, no? Na hindi neutral. Una, ang pag-uugnay ng isang individual o isang grupo, lalo na sa kontra daya, mga kapatid, sa isang partido politikal, ay hindi ito kusang nag-ali sa pagiging neutral ng isang organisasyon o tinatawag na civil society. Lalo na kung ang isyu ay kaugnay sa legal at kaugnay sa ebidensya. Ang issue dito, hindi political parte. Ang issue, kung meron bang pagsisinungaling sa SOSE. So para sa mga background, ano po ba itong grupong kontradaya? Ang kontradaya, mga kapatid, ay isang election watchdog ito na matagal nang nagsusulong ng dapat malinis at tapat na halalan. So ibig sabihin, transparency. Yon ang sigaw din, di ba, ng INC sa kanilang rally. So, dapat para sa kanila may pananagutan yung mga opisyal at anumang partido kung meron mang mga violation. So, yun ang mandato ng tinatawag na kontra-daya na grupo na ito'y nagsampa ng kaso. Ngayon, ituloy natin ang pahayag niya. Ano daw? 'Di ba? Parang independent group na nagbabantay lang sa eleksyon para sa pagmamalasakit sa bayan. Pero ang tanong, sino ba itong Alexander Lacson? Oh, so bago diyan, mga kapatid, sino ba tong Alexander Lacson? Dapat di natin makalimutan na ang isyu na tinatalakay niya ay ang isyu kaugnay sa kasong isinampa laban kay Senador Rodante Marcolita. So ibig sabihin, ang usapin laban kay Senador Rodante Marcolita kaugnay sa kanyang kaso. So, ibig sabihin, ang dapat tatalakayin dito, totoo bang may maling impormasyon o pagsisinungaling sa SOSE ni Senador Rodante Marcolita? May sapat bang ebidensya para sa kasong perjury na sinasampa? Di po ba? Iyan po ang mga isyu na dapat hindi ilihis sa partido politikal. Iyan ay hindi talaga yan. Tanong kung sino ang makalini, sino ang makamarcos, yun ang tanong. May ebidensya ba? At malakas ba ang ebidensya para sa pagsisinungaling sa SOSE ni Senador Rodante Marcolita? Meron ba talagang elemento para sa perjury? Di po ba? Okay. Ituloy natin. Sino ba itong Dino De Leon na representa dito sa kontradaya? Na dito malalaman natin ano ba talaga ang tunay na kulay ng kontradaya. Sila ba ay para talaga sa pagmamalasakit sa bayan? Sila ba ay talagang independente, neutral, at talagang masasabi nating walang kinakampihan, walang kinikilingan para sa interes ng taong bayan? O baka naman political interest? O ito po, unahin na natin si Dino De Leon. Ito po. Ayan. Ayan o, Dino Singson De Leon. Nag-share po siya ng post ni Laila De Lima. So, bago dyan, mga kapatid, mag-react tayo sa sabi niya, ano ba ang tunay na kulay ng kontradaya? Dahil dito pa lang,
gustong ipalabas niya na bias ang kontradaya. So, kapag pinalabas na bias ang isang election watchdog mga kapatid, kahit may malinaw na basihang legal, klarong-klaro, gustong ilihis ang usapan mula sa isyu. Ibig sabihin kung ilihis ang usapan mula sa isyu, pinapahina yung mekanismo ng pananagutan. Ibig sabihin, merong pinoprotektahan, di ba? Ang posibleng paglabag sa halip na suriin, totoo ba talaga ang isyu na may pagsisinungaling? No? May pagsisinungaling sa susi. So kaya, hindi tamang argumento mga kapatid kapag i-question kung meron bang sinusuportahang partido politikal ang kontradaya para sabihin mali o invalid ang isinampa nilang reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta na tulad ni Tinig ng Karunungan, isang kaanib ng INC, no? So, tandaan natin, hindi requirement ang pagiging non-partisan sa personal na paniniwala. Dahil sa batas, ang mahalaga ay ebidensya at proseso. Hindi kung ano ang personal o kaya ay institusyonal na political leanings sa nagreklamo. Di po ba? So, magkaiba ang political reference sa legal standing. Kahit may sinusuportahang isyu o adhikain ang isang grupo, pwede pa rin silang magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya. Halimbawa, aligasyon sa pagsisinungaling sa susi o so sasampa ng kasong perjury. Okay. So, kung sasampa sila ng kaso, hayaan na gugulong ang naturang kaso. Dahil ang magdesisyon ay hindi partido politikal. Ang magdesisyon ay ang korte, hindi ang kontradaya. Kung may pagkukulang sa kasong isinampa, korte ang mag-dismiss nito. Hindi mabubura ang kaso dahil lang may iniindang bias ang nagrereklamo, di po ba? Okay, tuloy natin siya mga kapatid. Pagka tinignan nyo po yung kanyang profile, talagang mababaka sa kanya na siya ay isang kakamping. Na siya ay sumusuporta. Oh, ayan. Napansin ninyo, na gusto talaga niyang ilihis ang isyu sa kasong isinampa kay Senador Rodante, laban kay Senador Rodante Marcoleta sa grupong Kakapink. Itong kontradaya, alam niyo naman, watchdog ito at ang tungkulin ng kontradaya, ang mandato nila ay magbantay at magulat ng paglabag sa batas sa halalan. Natural na makabangga talaga nila yung mga politiko. Hindi ito automatikong namumulitika na sila. No? Ang pag-atake sa kontradaya dahil lang sa paratang na may sinusuportahan silang partido politikal, anong tawag diyan sa argument? Yun ay tinatawag na ad hominem. Atake personal. At sa ad hominem, hindi masasagot ang tanong kung totoo ba na may ebidensya ba ang aligasyon. Di ba? Ang dapat sagutin, may ebidensya ba talaga? May probable cause ba talaga? Nasunod ba ang tinatawag na due process? Okay, puntahan natin. Dahil sinilip niya si De Leon at si De Leon may i-share umano sa Facebook. Ni Laila de Lima. Ayan. Pagka Sandali, balikan natin. yun. Eto po. Ayan.
Ayan no, Dino Singson de Leon. Nag-share po siya ng post ni Laila de Lima. Pagka tinignan nyo po yung kanyang profile, talagang mababa ka sa kanya na siya ay isang kakamping. Yun. So, sinisilip talaga niya sino si Attorney Dino De Leon. At nakita niya sa Facebook ni Attorney De Leon, may picture talaga na si Attorney De Leon ay nag-share ng post kay Congressman Laila De Lima. Kaya kakapeng. Ang tanong, batay sa argumento lang hindi tamang gawing issue mga kapatid yung pag-share ni Attorney De Leon sa post ni Congressman Laila De Lima para sabihin kakapeng. Ang kaso kasi laban kay Senador Rodante Marcoleta, di po ba? So, kung ipalitaw na dahil siya ay nag-share lang sa Facebook ng picture ni Congressman Laila De Lima at ang konklusyon ay kakapeng na, di po ba, ad hominem yan, isang uri ng atake personal. At kahit pa ad hominem o atake personal, hindi pa rin nasagot. Hindi pa rin nasagot at hindi pa rin sagot sa kaso. Bakit? Ang usapin kasi ay legal. Halimbawa, yung isinampang perjury, yung false entries. Hindi ito political na pagkiling ng nagreklamo. Kahit may personal man siya o political na simpatya sa isang abogado, hindi ito pinawalang bisa mga kapatid ang ebidensya at ang rekisito sa batas kaugnay sa kaniyang reklamo. 'Di ba? Kung idadamay mo ang issue sa kakapeng dito, malinaw yan na tinatawag diversionary tactic. Bakit diversionary tactic? Dahil ang pagsabing, yung pagbaling mo, ilihis mo, nakakapeng, libil yan at pag-iwas sa tunay na tanong. Ang tunay na tanong diyan, kung sinampahan ng kaso si Senador Marcoleta, may sapat bang ebidensya? Natupad ba ang mga elements ng perjury? Yon. So, maling ilihis ang talakayan sa personal o political na pagkilanlan ng nagreklamo. So, dapat sagutin yung aligasyon at ebidensya. Hindi kung sino ang nag-like, hindi kung sino yung nag-share diyan sa Facebook. Di po ba? Oh. So, di masasagot yung issue kaugnay sa kasong isinampa kung doon lang tayo umiikot sa share sa Facebook. Tuloy natin. Na siya ay sumusuporta sa mga politiko, sa mga leader, sa mga namumuno diyan sa kakamping katulad na lang ni Laila De Lima. Yan. Di pa rin nasagot ang issue kundi malinaw na bilang isang kaanib sa INC gusto niyang ilihis ang issue sa usapan kaugnay sa pag-share ng litrato sa Facebook. Si Alexander Lacson po kaya, ano po ang kanyang kulay kaya? Ito po. Ayan, no? Tumakbo pong So ano ang kulay ni Attorney Alexander Lacson? senador noong 2022. Sa ilalim po ng hanay nila Lenny at Kiko. Kuya Alex Lacson, ang kuya mo sa Senado. Yan po ang tunay na kulay ng kontradaya. Hindi po sila independent group, ha? Kasi baka ipagkamali ng iba sa inyo. Yan. Hindi sila independent group. Ang tanong, tinatalakay niya sa kanyang live kung ano ang kulay ni Attorney Alexander Lacson. Tama ba? Kaugnay sa issue na isinampa ni si Attorney Alexander Lacson kay Senador Rodante Marcoleta.
Hindi tama mga kapatid na gawing issue yung pagtakbo ni Attorney Alexander Lacson sa ilalim ni ngayon Mayor na Leni Robredo upang sabihin hindi siya independent sa pagsampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Ang mahalaga sa pagsampa ng kaso ay kung may legal ba na basihan at may mga ebidensya ba. Yung elemento sa naturang kaso. Hindi kung may sinusuportahan ba ang kandidato o tinatakbuhang posisyon yung nagreklamo. Ang layo, di ba? Si Attorney Alexander Lacson, bilang isang mamamayan mga kapatid, at bilang isang abogado, talagang may karapatan siyang magsampa ng reklamo kung naniniwala siyang may paglabag sa batas, kung meron siyang hinahawakang ebidensya. Anuman ang kaniyang pagiging political alignment, kahit masabihin kakapeng siya, hindi yan na nakapagpawala sa kanyang karapatan sa pagsampa ng kaso kung meron man siyang nakitang paglabag at meron man siyang inihaing mga ebidensya. Ibig sabihin, ang isyu sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta na tulad ni Tinig ng Karunungan isang iglesia ay ang mismong aligasyong paglabag, yung kaugnay sa perjury, maling pahayag sa susi. So ibig sabihin, hindi ang politika nang nagreklamo ang isyu dito. Ibig sabihin, kahit sino, pro-man, antay-man, o wala mang anong kampo, ay pwedeng magsampa ng kaso. Basta't may ebidensya, basta't may probable cause. Diba? So, ang pagbansag na hindi independente dahil lang sa pagtakbo ilalim noon sa line-up ni ngayon Mayor Leni Robredo, isa pa rin niyang maituring na tinatawag na ad hominem, atake personal, pag-atake sa personalidad mga kapatid, o yung pinanggalingang political imbis sanggutin ang substansya ng aligasyon. Tandaan natin ito, sa batas, ebidensya ang dinidinig, hindi yung political color. Di ba? Oh, ituloy natin mga kapatid ang kanyang pahayag. Tignan yung page. Aba, independent group to. Talagang sa pagmamalasakit ito sa bayan. Dito ngayon, mga kababayan, kaya ko ipinakikita sa inyo yan, gusto ko pong malinawan kayo. Ayokong kayo ay madaya. O, yun. Bago dyan, dito muna tayo sa sinabi niya na baka ang nasa isip ninyo na independent group ito at ito ay malasakit ng bayan. At dinugtungan pa niya, ayokong madaya kayo. So, tama ba? Tama ba na sabihing hindi malasakit sa bayan at hindi independent group etong tinatawag na kontradaya at sila si Attorney Alex Lacson? Hindi tama mga kapatid ang pahayag na sina Attorney Alex Lacson at ang mga nagsampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta ay hindi independente at hindi nagmamalasakit sa bayan. Ang pagsampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta ay isang legal na hakbang batay sa aligasyon at batay din sa ebidensya. Huwag niyong kalimutan yan. Hindi batay sa kulay ng politika ng nagsampa. Kahit pa si Attorney Alexander Lacson ay may personal o pampolitikang panindigan mga kapatid, hindi ito automatikong pinagwalang bisa yung kasong isinasampa. Sa batas natin, ang mahalaga ay ang katotohanan. At maliban sa katotohanan, ang mga ebidensya. Hindi mahalaga ang political leaning sa nagreklamo.
Kaya, isang maituring na fallacy ang pag-atake sa personalidad imbis ang sasagutin yung isyu. Di po ba? Ang pagsasabing hindi independente sila at may kulay politika ay isa itong tinatawag sa argument ad hominem, atake personal. At bakit hindi pwede ito? Hindi nasagot mismo ang aligasyon. Inalis, gustong ilihis, gustong ialis ang usapan mula sa isyo sa sose, mula sa isyong pagsisinunggaling. No? Gustong ilihis. So, layuning pahinain yung credibility imbis na sagutin yung ebidensya sa kaso. At ano yung sabi niya? Balikan natin ha. Ayokong kayong madaya. Kasi baka ipagkamali ng iba sa inyo pagka tinignan yung page. Aba, independent group to. Talagang sa pagmamalasakit ito sa bayan. Dito ngayon, mga kababayan, kaya ko ipinakikita sa inyo yan, gusto ko pong malinawan kayo. Ayokong kayo ay madaya ng matatamis na salita. Ayokong madaya kayo na para bagang walang kinikilingan ng mga to, na para bagang kahit sino sasantuhin nila basta may pagkakamali. Oh, yan. Dito, mag-react tayo mga kapatid sa pahayag niya na ayoko kayong madaya. No? Sa mga matatamis na salita. Tama ba yon? Sa isyo, kaugnay sa pagsampa ng kaso, hindi tamang sabihin na ayaw, lalo na tinig ng karunungan mga kapatid na ayaw niyang madaya ang mga tao dahil sila si Attorney Alexander Lacson na nagsampa ng kaso ay may kinikilalang politiko at may naging political affiliation. Bakit mali ang ganitong paratang? Bakit? Dahil ito'y isa na tinatawag na red herring o ad hominem. Ang sentro ng usapin ay kung may paglabag ba sa batas, halimbawa sa kasong perjury na isinampa nila o maling deklarasyon sa sose. Hindi ang personal na paniniwalang politikal nang nagreklamo ang isyu. Kahit ano pa ang kulay politika mga kapatid. Kung may ebidensya ng paglabag, may karapatan at tungkulin ang sinuman na magsampa ng kaso. Di ba? At ulitin ko, sa batas, ang ebidensya at proseso ang sinusuri. Hindi ang motibo at track record sa politika ng nagsampa ng kaso. Ang korte ang magpasya kung may basihan ang reklamo laban kay Senador Rodante Marcolita. Hindi ang social media narratives. Di ba? So, ang pag-uugnay na may kinikilalang politiko para sabihing hindi neutral ang isang nagreklamo ay taktika ito para ma-divert ang atensyon mula sa aktual na aligasyon. Bakit? Ang pagsabing ayaw niyang madaya ang mga tao dahil may kinikilalang politiko ang nagkaso. Walang lohikal at legal na batayan ang pahayag na ito. Bakit? Ang dapat pagtuunan ay kung totoo ba o hindi ang naturang aligasyon. At kung sapat ba ang mga ebidensya nito. Hindi kung ano ang involvement sa politika ng nagreklamo. Di po ba? Okay, ituloy natin siya. Kasi ang akin, kung talagang watchdog kayo ng eleksyon, bakit hindi ninyo ipinopost sa kontradaya yung mga issue na bumangon noong eleksyon sa mga politiko na inyong sinusuportahan? Sandali. Mag-react tayo dito. No, kung talagang kontradaya kayo, bakit hindi niyo pinopost sa Facebook yung issue
sa mga politiko na sinusuportahan ninyo. Tandaan natin ito bilang sagot. Ang kawalan ng puslaban sa ibang kandidato ay hindi yan automatikong patunay na may kinikilingan o may tinatakpan ang naturang grupo. Maaring wala pang kaso. Maaring wala pang sapat na ebidensya. Maaring wala pa sa saklaw na kasalukuyang aksyon. Sa batas, ebidensya ang batayan, hindi po sa social media ang sukatan. Di ba? Oh. So, kung walang kasalanan, ang issue dito mga kapatid, kung walang kasalanan, si Senador Rodante Marcoleta sa kasong isinampa nila, ang tamang sagot dito, kung wala siyang kasalanan, walang perjury. Kung walang perjury, walang paglabag, di ba? Hindi yung, bakit hindi ninyo ipinopost sa Facebook, hindi ninyo sinisita yung mga sinusuportahan ninyo. Tandaan natin, sa hostisya natin, case by case ito, hindi sabay-sabay. Hindi hinihingi ng ating batas mga kapatid na kapag may kinakasuhan ka, dapat lahat kasuhan mo rin. Kapag may pinopost ka laban sa isa, dapat may post ka rin laban sa lahat. Di ba? Ang mahalaga, may basihan ba ang kasong isinampa? Yun ang napaka-importante. So maling gawing issue na hindi nag-post ang kontradaya laban sa mga kandidatong sinusuportahan nila. Ang tanong, may paglabag bang naganap si Senador Rodante Marcoleta o wala? Yun ang tanong. Ang pag-atake sa motibo o yung posting habits ng nagsampa ng kaso mga kapatid, hindi yan sumasagot sa isyong legal kaugnay kay Senador Marcoleta. No? Okay. Tuloy natin siya. Alam nyo mga kababayan, ako man po ay may mga kaibigan, may mga pamilya, may mga kakilala na mga kakamping. Sila man ay hindi ko po kinamumuhian dahil sa kanilang political perspective. May karapatan sila eh. Pero ito ay personal insight ko po. Pagpasensyahan nyo na ha, pero sana maunawaan nyo ako. Lalo na sa mga kamag-anak, kakilala at kaibigan ko na mga kakamping na makakapanood at makakarinig nito sa akin. Ang ayaw na ayaw ko lang po talaga sa kakamping, napaka-selective. Tipong sasabihin nila na sila ay for good governance lang. Sasabihin nila na para sa pagmamalasakit lang sila sa bayan, sa interes ng mamamayan, kaya sila bumuboses laban sa gobyerno. Katulad niyan, nung impeachment complaint nila. Okay, bago yung impeachment complaint, dito muna tayo mga kapatid. Napakinggan ninyo? Yung ayaw na ayaw niya umano sa kakapeng, very selective sila. Una, huwag niyong kalimutan na ang issue dito ay ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Ba't gustong ilihis na ang kakapeng ay selective sila? Hindi tama iugnay, hindi tama i-frame ang legal na usapin laban kay Senador Rodante Marcoleta bilang simpleng usapin. Sa ano? Na simpleng usapin. Kaugnay sa galit sa kakapeng na very selective sila. Di ba? Ang sentro ng usapin ay posibleng paglabag sa batas. Ano yon? Yung perjury o maling deklarasyon sa SOSE. Hindi yung referendum sa pagiging kakapeng o anti-kakapeng. Ang paglipat sa isyu mga kapatid mula sa batas tungo sa kulay politika ay pag-iwas yan sa pangunahing tanong. May naganap ba talagang paglabag? May pagsisinungaling ba talaga sa sinumpaang salaysay?
ang pag-atake sa panindigan ng isang grupo o individual sa halip na sagutin ang aligasyon ay, alam ng lahat, ad hominem yan. Ang pagpasok ng usaping kakapeng ay red herring yan na nagpapalabo sa tunay na isyu. Kakapeng man o hindi na nagpahayag siya, ngunit pahayag may aligasyon paglabag sa batas, maaari at dapat itong dumaan sa legal na proseso, hindi sa hiwalay, sa kulay at alyansa ng politiko. Di ba? Hindi makatarungan mga kapatid at hindi talaga lohikal na gawing anti-kakapeng ang paliwanag sa pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, di ba? Dahil ang ganitong framing ay very selective diversion. Hindi ito depensa. Ang tamang tanong ay, may legal bang basihan ang reklamo? Iyon ang dapat sagutin. Hindi ang kulay politika. Yan, punta tayo. Dahil umabot pa siya sa impeachment. Ito. Laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya daw sila kumikilos ay para sa interes ng Pilipinas. Wala daw political interest doon. Kaya daw nila ginagawa yon para mabigyan ng demokrasya sapagkat naniniwala sila na nilustay ni VP Sara yung confidential funds na mahigit 100 million pesos. Ngayon, pagdating ng pag-usbong ng anomalya ng flood control projects na nalaman natin, bilyon-bilyon, daang bilyon at umabot pa Okay, sadali muna. Bago itong bilyon-bilyon o trilyon, umabot trilyon ang issue kaugnay sa flood control, punta muna tayo sa impeachment kay BP Sara na tinatalakay niya. Kung tunay ang panindigan kaugnay sa accountability, yes, tama. Pare-pareho ang sukatan. Kahit sino pa yung matatamaan, di po ba? Kung iginiit ng Iglesia ni Cristo na iniban nila ni Senador Marcoleta at nitong Tinig ng Karunungan, mga kapatid, ang pananagutan ng mga opisyal, ang tanong dito, bakit tila naging conditional ito kapag ang issue ay impeachment kay VP Sara? Di po ba? Accountability na pumipili ng target at hindi tunay na accountability yan. So tandaan natin, ang impeachment ay isang mekanismo itong inihanda talaga sa pamamagitan ng saligang batas upang siyasatin, upang tingnan yung mga mabibigat na aligasyon. Pero, hindi yan paghatol na, kundi yon ay isang proseso. So, ang paghatol dito ay parang paghatol sa investigasyon mismo, mga kapatid. Kung totoo ang panawagang accountability, ibig sabihin walang exempted. Lalo na sa panawagan ng INC, dapat walang exempted. Ibig sabihin, kahit si Vice President Sara Duterte pa. So ang impeachment, mga kapatid, ay isang daan talaga sa katotohanan, hindi ito paghatol. Ang pagtutol sa impeachment, lalo pang pumipili, kung pinuputol ko di nyo gusto, edi mas lalo kong pumipili ng tao ang nagpakikita na hindi prinsipyo kundi politika ang nangingimbabaw. Di po ba? Okay, puntahan natin yung sinabing flood control. Ano daw yung flood control? Balikan natin, ha? political interest doon.
Kaya daw nila ginagawa yon para mabigyan ng demokrasya sapagkat naniniwala sila na nilustay ni VP Sara yung confidential funds na mahigit 100 million pesos. Ngayon, pagdating ng pag-usbong ng anomalya ng flood control projects na nalaman natin, bilyon-bilyon, daang bilyon at umabot pa nga sa trilyong piso yung nagasta at nasayang dyan, abay hindi sila nananawagan ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinasabing Okay, dito, mag-react muna tayo dito mga kapatid. Sa flood control, tama, trilyon ang nasayang. Pero ang issue niya, bakit hindi kayo nanawagan ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Yun ang issue niya. Tandaan natin, balik natin ang issue dito, kaso ni Senador Marcolita. Halimbawa, yung perjury, yung SOSE-related na aligasyon. Yon ay personal at legal. Yung isyung tinatalakay niya kaugnay sa flood control, yung failures ng flood control, yung impeachment, ay usapin ng pambansang pamahalaan at ng Pangulo. Di po ba? Pero, inilihis niya ang usapin sa isyu kay Senador Marcolita. At ang paglipat ng usapan mula sa legal accountability ng isang mambabatas papunta sa policy failures, mga kapatid, ng ehekutibo, yun ay maituring na red herring. Kahit may seryosong problema sa baha, hindi binubura nito ang tanong kung may pagsisinungaling ba si Senador Marcoleta sa SOSE niya. Di ba? Hindi ito pinawalang bisa ang karapatan ng publiko na maningil ng pananagutan sa sinumang mga opisyal. Tandaan natin, two wrongs don't make a right. Di po ba? Okay. So, kung ang sigaw ay accountability, dapat pare-pareho ang pamantayan, mga kapatid, kahit kaalyado o kinakampihan pa. Di po ba? Hindi ginagamit ang impeachment ng Pangulo bilang panangga para maiwas o iwasan yung isyo sa kaso ni Senador Marcolita. So, ang ginawa ni Tinig ng Karunungan, mga kapatid, ay paglipat ng batayan mula sa ebidensya tungo sa emosyon at galit ng ibang isyo. So, ang legal na tanong, di ba? Meron bang sa isyo niyang political diversion na gustong ipalitaw? Simple lang kasi ang tanong kung isyo ni Senador Marcolita. May sapat bang basihan ang reklamong isinampa laban kay Senador Marcolita? Hindi ito masagot ng baha. Hindi ito masagot bakit hindi kayo nananawagan ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo nang hindi ito masagot sa mas malala na problema sa ating bansa. Ang issue kasi gustong ilipat kaugnay kay Senador Marcolita. Okay, puntahan natin itong impeachment, no? Na bakit daw hindi nagsagawa ng hakbang para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Tandaan natin, ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., PBBM, ay nangangailangan ito ng formal na reklamo. At hindi lang basta formal na reklamo, may matibay na ebidensya. Ibig sabihin, meron talagang culpable violation of the Constitution, yung graft and corruption, plus betrayal of public trust at iba pa. Hindi sapat yung galit. Hindi sapat yung opinion.
hindi sapat yung political na naretibo kaugnay diyan. So, kung totoong may kaso, di ba? Kung totoong may kaso na dapat i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, ulitin ko, kung totoong may kaso na dapat i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, dapat yung kampo ni Vice President Sara Duterte ang unang kumilos. Nakuha niyo ba ang punto ko? Di ba? So, kung sinasabi ng ilan na gusto ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ma-impeach si President Bongbong Marcos, ang tanong dito, bakit wala ni isang impeachment complaint na inihain ng mga kongresistang kaalyado niya? Bakit kaya? Di ba yun ang gusto? Siguro dahil kaanib si munting kaalaman sa INC, baka yun din ang gusto ng INC. Hindi yan conclusive, tanong lang yan. Pero, bakit walang malinaw na listahan ng kaso at ebidensya para ma-impeach itong gusto nilang i-impeach na si Pangulong Bongbong Marcos? So, simple lang ang lohika diyan. Kung may ebidensya, may kaso. Kung walang kaso, of course, walang ebidensya. Di po ba? Hindi obligasyon ng ibang grupo ang magsampa kung mismong partido nila ay nanahimik na kaugnay diyan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang sariling partido o kaalyado ni Vice President Sara Duterte ay hindi nagsampa, hindi naglabas ng ebidensya, maraming magagaling na mga abogado diyan. Di ba? Marami. Hindi ko maniniwala na walang mga galing na abogado. So, bakit walang inilabas silang ebidensya? Bakit hindi sila nagsampa? At hindi nagtutulak na i-impeach ang presidente kung yun ang gusto nila? Ibig sabihin, maaaring wala silang sapat na legal na basihan o hindi nila kayang manindigan sa korte at kongreso sa naturang mga paratang. Ganun lang yan, kasimple. Di ba? Tuloy natin. Gawin nila yun. Hindi ko sinasabi na gawin nyo yan. Kasi nga tayo ay para sa magpapapanagot lang naman talaga eh. Mabigyan lang ng demokrasya, hustisya, at mapapanagot yung mga sangkot dyan sa anomalya, okay na. Mabalik lang yung pera sa pondo ng bayan, sa kaban ng bayan, okay na. Wala nang bababa. Basta mabigyan ng hustisya ang taong bayan at pagkatapos nun, ituwid yung dapat ituwid. Okay na tayo doon. Pero kung ang paniniwala ng mga kakampings na kaya sila gumagawa ng mga ganong aktwasyon sa pag-i-impeach ay para sa interes ng taong bayan, eh bakit hindi sila nananawagan ng impeachment dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Ba't kailangan ang kakapeng ang mananawagan? Kung gusto talaga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-impeach ang presidente. Di ba? Ba't kailangan yung kakapeng ang mananawagan diyan? Ang tanong kasi diyan, kung totoong may kaso, dapat yung kaalyado na ni Vice President Sara Duterte ang kumilos. Kung sinabi nilang gusto talaga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-impeach ang presidente, ulitin ko ang tanong, bakit walang ni isang impeachment complaint ang inihain ng mga kongresistang kaalyado niya? Yun. Simple lang yan. So, balik natin. Bakit daw ang mga kakapeng hindi nanawagan ng impeachment? Balikan natin. Ano ba ang issue dito? Ang issue dito, kaugnay sa usapan ng kaso ni Senador Rodante Marcoleta na isinampa. Hindi tama na ilehis ang usapan sa kaso ni
Senador Rodante Marcolita sa tanong kung bakit ang mga kakapeng ay hindi nanawagan ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., PBBM, mga kapatid. Ang kaso ni Senador Marcolita ay usaping legal. Ulitin ko, halimbawa sa perjury, sa SOSE. Ang impeachment kay na binanggit niya para kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang constitutional process na nangangailangan ng malinaw na grounds at sapat na ebidensya. Hindi otomatikong magkaugnay ang dalawang kaso ni Senador Marcolita at yung tinatalakay niyang impeachment para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagtutok sa bakit hindi nag-impeach ang kakapeng, yun ay pag-iwas ng sentrong tanong. Anong sentrong tanong? Mga kapatid, may panagutan bang legal sa mismong kaso na isinampa laban kay Senador Marcolita? Hindi ito masagot sa alegasyon sa issue bakit ang kakapeng hindi nanawagan ng impeachment. Ang pagbanggit ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos para dipinsahan o para elehes ang kaso, ang issue ni Senador Marcolita ay very irrelevant at very misleading. Kung may kaso, sagutin. Ito dapat, mga kapatid, batay sa mga ebidensya at proseso. Huwag ilipat ang isyo sa ibang isyong politikal. Yun lang. Ngayon, tuloy natin ang kanyang pagtalakay dito. Bakit hindi sila gumawa ng hakbang? At kitang-kita ng sambayan ng Pilipino, nananahimik yung iba sa mga leader nila. Hindi marunong bumoses. Ika nga, yung nooy, kahul ng kahul, laban sa Vice Presidente, ngayon nananahimik na. At ang katunayan pa nga, nag-post pa nga si Senator Kiko Pangilinan na anya, hindi daw sila nananahimik, nagmamasid lang daw sila. Bakit sa usaping trilyong pisong nalustay, nagmamasid lang kayo? Okay. Iba na naman na isyo na gustong ilihis. Kaugnay naman sa post lang ni Senador Kiko Pangilinan na nagmamasid kami. So, hindi tama, mga kapatid, na iugnay yung kaso ni Senador Rodante Marcolita sa post ni Senador Kiko Pangilinan na nagmamasid lang kami. At gagamitin iyon para ilihis ang usapan, lalo na sa isyong trilyong pesos ang sinasabing nalustay sa flood control, di ba? Ang kaso ni Senador Marcolita ay legal na usapin. Nakabatay ito sa ebidensya at nakabatay ito sa proseso ng batas. Ang post ni Senador Kiko Pangilinan, mga kapatid, ay political na pahayag o ito'y opinyon. Walang lohikal at legal na dahilan para gawing i-issue iyan at iugnay sa kaso ni Senador Marcolita. Ang layo. Isang tinatawag na diversion tactic yan. Maliban na red herring ang pagtatanong ng bakit nagmamasid lang kayo. Hindi yan sagot sa tanong kung may pananagutan ba talaga si Senador Marcolita. Ito ay malinaw na paglihis upang mailayo ang atensyon ng publiko mula sa isyong legal. Di po ba? Ang pagsampa ng kaso ay pwedeng gawin ng ninuman. May legal standing. Ang pagmamasid ng isang senador ay hindi yan nangangahulugan ng kawalan, ng malasakit o pagtatakip sa mga anomalya. Lalo na kung may ibang institusyonal na mandato gaya ng COMELEC, Korte, Ombudsman na kumikilos kaugnay diyan. So, maling taktika na iugnay
ang kaso ni Senador Marcoleta sa post mismo ni Senador Kiko Pangilinan at gawing issue yung pagmamasid lang kayo. Ito ay paglihis sa tunay na tanong, may legal bang pananagutan o wala? Kung gusto ng tunay na accountability mga kapatid, harapin ang kaso. Huwag maghanap ng imbang target para ilihis ang isyo. Di ba ba? Okay. Iba pang paglihis. Patuloy natin. Bakit nung usapang mahigit 1,000,000 piso lang? Kaya ko nilalang kasi ipagkumpara nyo yung 1,000,000,000 piso doon sa 1,000,000 piso, bakit doon kahul kayo ng kahul? Oh. Anong nabubuong konklusyon natin ngayon? Mga kababayan, kaya nila gustong patahimikin si Senator Rodante Marcoleta dahil sa panahon, kung sakali man, in a legal way, mapatalsik ang Pangulo, sino papalit? VP Sara Duterte. Okay. Iba na naman. Paglilihis na naman ito. Di ba? Hindi tama na ilihis ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta at ipalabas na gustong patahimikin siya dahil kung mapatalsik daw si Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte ang papalit nito. Pansinin ninyo, walang direktang ugnayan ang kasong kinaharap ni Senador Marcoleta sa line of succession. Ang usapin ay legal. Kung may nagawang paglabag, lalo na sa perjury, lalo na sa SOSE, hindi ito political succession. Yung sinabing patatahimikin, yun ay tinatawag na narrative at diversion. Sa halip na sagutin ang specific allegation at ebidensya, gustong ilihis ang isyo saan? Sa haka-hakang motibo. Di po ba? Alam naman natin na may malinaw na proseso ang saligang batas. Ang posibleng paghalili ng Pangulo, dadaan talaga yan sa tinatawag na constitutional process. Hindi nakatali ito sa kaso ng isang mambabatas. Ang kasong kinahaharap ni Senador Rodante Marcoleta ay usaping legal. Hindi patunay ng sabwatan para patahimikin siya. Siya o yung manipulihin ba ang suksesyon, walang kaugnayan yan. Dapat sagutin ang akusasyon sa legal na paraan. Hindi sa pamamagitan ng tinatawag na diversionary politics. Di ba? Oh. Yung ano pa yung issue niya? Pakinggan natin. At yun ang pinakaayaw nila. Kaya nga, pagdating sa issue, ang kanilang ginawan lang ng aksyon at kinakahulan sa issue ng paglustay ng pera, yung Vice President lang. Pero pagdating sa Presidente, wala. Tahimik sila. Yun ang pinakaayoko. Oo nga, yun. Yun ang kanyang pinakaayoko daw. No? Yung paglustay ng pira kay VP Sara, grabe ang tahol nila. Pero sa Presidente, tahimik sila. Ulitin ko, ang issue kasi na tinatalakay niya ay ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi tama ilihis ang usapin sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta para mapunta sa aligasyon ng paglustay ng pera ni Vice President Sara Duterte habang inilarawan na tahimik daw ang mga kritiko sa presidenteng si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkaiba at hiwalay ang mga isyong ito. Ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta ay nakasintro sa legal na aligasyon laban sa kanya at dapat sagutin batay sa ebidensya at sa proseso ng batas.
hindi sa paghahambing kung sino ang mas tinatahulan. Di po ba? Ang pagsabing maingay sa Vice President pero tahimik sa Presidente ay paglipat ng atensyon. Hindi ito sagot sa paratang. Hindi ito pinapawalang sala ang sinumang may kinaharap na kaso, mga kapatid. Kung may aligasyon sa pundo ng VP, Vice President, okay, dapat imbestigahan. Totoo naman yan. Kung may issue rin ang Presidente, ay dapat ring imbestigahan, di ba? Hindi dapat gawing panangga itong mga isyong ito sa kaso ni Senador Rodante Marcolita. Okay. So, ituloy natin. Ano pa yung sinabi niya, mga kapatid? Gagamitin ninyo yung taong bayan, gagamitin ninyo yung terminong sa kapakanan ng Pilipinas, pero yung totohan ng pagpapanagot. Grabe, talaga ang kanyang depensa dito kay Senador Marcolita, di ba? Oh. Pero hindi tama ang paratang na ginagamit lang ang salitang kapakanan ng taong bayan, pero hindi makita daw ang totoong malasakit laban sa nagsampa ng kaso kay Senador Rodante Marcolita. Tandaan natin, ang pagsampa ng kaso ay legal at institusyonal ito. So, itong paraan na ito na legal at institusyonal para panagutin ang sinumang opisyal kapag may aligasyon ng paglabag. Ito mismo ang diwa ng tinatawag na accountability. Isang konkretong anyo ng malasakit ng bayan. Di ba? So kapag may aligasyon ng pagsisinungaling, kapag may aligasyon ng irregularidad, di ba? Ang tamang tugon yan ay harapin ang kaso at linawin ang katotohanan. Hindi ilihis ang usapan sa motibo ng nagsampa. Ganun yan. Dahil ang totoong malasakit ng bayan ay hindi nasusukat sa dami ng depensa sa social media, kundi sa paggalang at sa proseso ng batas. Sa katotohanan, kung may malinaw, hayaan ang korte na maghusga. Kung may sala, ay dapat managot. Iyan ang tunay na serbisyo ng bayan. Di ba? Okay. Ating ituloy ang kaniyang reaksyon. Yung totohanan ng pagmamalasakit sa bayan, hindi makita sa inyo sa lahat ng panahon. Kaya itong kontradaya na ito, kung talagang kayo ay kontradaya nung eleksyon, alam ninyong may mas mabibigat pa na mga nandaya nung eleksyon. Bakit hindi ninyo yon ang kasuhan ninyo? Bakit? Dahil ba sa kapag si Senator Rodante Marcolita ay napatalsik at napatay. Oh, bago dyan, no? Dito muna sa punto niya na kaugnay sa kontradaya. Hindi ako spokesperson sa kontradaya. Nag-react lang tayo sa kanyang pahayag, mga kapatid. No? Sa kontradaya. Although, kilala ko si Attorney Alexander Lacson dahil naging speaker namin yan sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas doon sa Davao. Okay, tuloy natin. Yung pahayag niya na ang kontradaya daw, bakit hindi ninyo kasuhan ang mas mabigat pa na nandaya sa eleksyon? Yon ang kanyang argumento. So, tandaan natin, ang isinampa ng kontradaya ay may particular na aligasyon at dokumentong sinusuportahan ito. Ang argumento na may mas mabigat pa, yun ay isang
haka-haka lang. Sino ba ang mas mabigat pa na nandaya na dapat sampahan ng kaso? Pero, yung pinalitaw na mas mabigat pang nandaya, bakit hindi ninyo sinampahan? Hindi pa rin ito masagot. Kung may paglabag ba sa kasong tinutukoy na isinampa kay Senador Rodante Marcolita. Tandaan din natin, hindi obligasyon ng isang grupo na kasuhan ang lahat na posibleng may sala bago maging lehitimo ang isang kaso. Bakit? Sa batas, sapat ang probable cause, sapat ang ebidensya para sa isang akusado. Ang sentro ng usapin ay kung totoo ba ang paratang at kung may paglabag ba talaga sa batas, hindi kung sino ang dapat pang kasuhan, di ba? Ang paglihis, mga kapatid, ang paglihis sa isyo, kaugnay sa sinabing, bakit hindi niyo kinakasuhan yung mas mabigat? Yun ay iniwasan ang esensya ng kaso. Kung may ebidensya laban sa iba, magsampa ng hiwalay na reklamo. Pero hindi ito binubura yung o kaya pinapawalang bisa ang kaso na sinasampa laban kay Senador Marcolita. Ano daw yung gustong patalsikin si Senador Marcolita? Bakit daw? Balikan natin. Na ito. Kung talagang kayo ay kontradaya nung eleksyon, alam ninyong may mas mabibigat pa na mga nandaya nung eleksyon. Bakit hindi ninyo yon ang kasuhan ninyo? Bakit? Dahil ba sa kapag si Senator Rodante Marcoleta ay napatalsik at napatahimik ninyo, wala nang mang-uusig, wala nang magpupush na dapat ay maimbestigahan din pati ang Pangulo. Op. Dito muna tayo sa issue na ito. Meron pa siyang komento kaugnay kay Cardinal. Mag-reaction tayo dahil Cardinal David. Antayan nyo ang reaction ko kaugnay kay Cardinal David. Okay, dito muna tayo. Kung si Senador Marcoleta daw mapatalsik, abay, wala nang gustong magpaimbestiga sa Pangulo. Tandaan natin, ang kaso laban kay Senador Rodante Marcolita. No? Ang kaso laban kay Senador Rodante Marcolita, dapat husgahan ito batay sa ebidensya at sa batas. Hindi sa espekulasyon na kapag mapatalsik siya, wala nang mag-iimbestiga daw sa Pangulo. Espekulasyon niyan. Bakit? Ang pag-imbestiga sa Pangulo, halimbawa kay PBBM, no? Hindi ito nakasalalay lamang sa isang tao na si Senador Marcolita. Nariyan pa rin ang Kongreso. Nariyan pa rin ang Senado. Ang Commission on Audit, ang Ombudsman, ang Hudikatura, ang media, ang civil society. Kahit wala si Senador Marcolita sa pwesto, hindi mahihinto ang pwedeng imbestigahan siya, hindi mahihinto ang checks and balances, di ba? Okay. Ang paglipat sa usapin sa sino ang mag-iimbestiga ng Pangulo, yun ay pag-iwas ng pangunahing tanong. Anong pangunahing tanong? Ulitin ko. May paglabag ba o wala bang kasong kinaharap si Senador Marcolita? Kung may sapat na ebidensya laban sa Pangulo, hiwalay ang reklamo, at investigasyon. O dapat magsagawa ng investigasyon. Hindi gawing panangga sa posibleng kapalaran sa isang akusado na sinampahan ng kaso, di ba? Ang argumento na kapag napatalsik si Senador Marcolita, mga kapatid, wala na daw umanong mag-iimbestiga sa Pangulo. Yun ay maling lohika. Yun ay paglihis ng isyu. Ang kaso,
ay dapat resolbahin sa merito nito at ang pananagutan ng sinuman. Di po ba? Kung talagang sincero ang sinasabing hangarin ni Senador Marcoleta na imbestigahan ang Pangulo, alam nyo, walang pumipigil sa kanya na gumawa ng formal at konkretong hakbang ngayon pa lang kahit dininig pa ang kasong isinampa laban sa kanya, di ba? Ang pagharap sa isang kaso at ang paghain ng reklamo may ebidensya laban sa Pangulo, mga kapatid, ay hindi ito magkaibang legal na hakbang. Walang batas na nagsabing kailangan munang matapos ang kaso bago kumilos si Senador Marcoleta kung gusto talaga niya na magpaimbestiga sa Pangulo, di ba? Kung yun talaga ang nasa isip ni Senador Marcoleta batay sa pahayag ni Munting, iba yung Munting Kaalaman, Tinig ng Karunungan. So, kung seryoso si Senador Marcoleta na imbestigahan ang Pangulo, mga kapatid, dapat kumilos siya ngayon. Kung wala, malinaw na walang ebidensya. Walang dapat imbestigahan. Walang issue kaugnay dito. Pero, napakalinaw na ang issue na si Senador Marcoleta kung matanggal, wala nang mag-imbestiga, diversion ito sa kaso. Hindi pa rin nasagot ang katanungan. Di ba? Okay. Ituloy natin ang pahayag niya. Ito, ano ba yung pahayag niya? Baka dumating ang panahon, mapapanagot ang Pangulo, mapatalsik, si VP Sara na ang pumalit, at ang pinakaayaw nyo ay yun ang mangyari. Kaya gusto nyo patahimikin si Marcoleta. So, ano ba ang koneksyon na patahimikin si Senador Marcoleta dahil kung mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara umano ang uupo? Ano bang koneksyon? Nakita nyo ba ang koneksyon? Diba? Isa na namang paglihi sa isyo sa kasong isinampa laban kay Senador Marcoleta sa aligasyong ayaw ninyo kay VP Sara ang papalit kung mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi tama yan. Yung argumento na yan ay napakalinaw, isang paglihi sa usapin at hindi tumutugon sa pinakapunto ng kaso. Ang pagsusuri ay kung may legal ba na paglabag si Senador Rodante Marcoleta sa perjury, sa SOSE related sa violations. Hindi kung what if yun ay senaryong politikal. Kung sakaling may mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos, malinaw naman ang patakaran ng konstitusyon natin kung sino ang papalit sa kanya, di ba? Kasama na doon si Senador, kasama na doon si Vice President Sara Duterte. Pero hindi rin ito depensa laban sa isang kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kahit pa kung sa pamamagitan ng kaso mapatalsik si Senador Marcoleta, hindi pa rin magiging hadlang ang prosesong ito na si Vice President Sara Duterte ang uupo papalit kay PBBM. So, anong koneksyon? Di ba ang layo? Yung sinabi pang, takot kayo, ayaw ninyo na magiging kapalit si VP Sara. Yun po ang paglalagay ng motibo sa nagsampa ng kaso. Walang patunay at walang kinalaman sa legal na merito yan. Kahit sino pa ang posibleng pumalit. Di ba? Dapat managot ang sino mang may paglabag. Kung mapatunayan sa korte, beyond reasonable doubt. Ang hostisya ay hindi ito dapat nahahaluan ng simpatya, hindi ito dapat nahahaluan ng takot sa political
outcomes. Ang pagbanggit kay VP Sara bilang papalit ay hindi sagot sa paratang laban kay Senador Marcoleta kung wala ba siyang kasalanan. Iharap ang ebidensya. Sagutin ang akusasyon. Kung may ebidensya, hayaan ang proseso ng batas na ang korte ang magpasya. Sa batas, hindi mahalaga kung sino ang papalit. Ang mahalaga, may paglabag ba? Malakas ba ang ebidensya? O wala bang kasalanan? Yun lang. Di ba? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mahaba itong kanyang video pero more than 1 hour na pala tayo. Napahaba ako. Sorry ha. Maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay ninyo. Meron pang mga isyo kaugnay kay Cardinal David. Magsagawa ako ng reaction dyan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.